Okay, good day again guys. Ngayon naman ay gagawa tayo ng isang pagtatalunan para sa hydroponic plants. So, kung bibili tayo noong nire-required na styrofoam yata yon, ay medyo mahal siya, malaking puhunan. So, naisip ko magkaroon ng kaunting baka pipwede, no? Kasi nakita ko ito sa bakuran na maraming maganto. So, ang gagawin natin ay alisin natin to. Then, subukan natin itong hatiin lang. Papakita ko guys kung paano ang gagawin. Ikupitin natin. Ito, puputulin. See? Pag ito naputol na, makikita nyo, pwede siyang ilagay ng papaganito. So, depende lang kung gaano nyo kalaki. Pero ito, kung ilalagay natin ay coconut pit, masyado itong malaki ang karga nito. Kumpara sa doon yung original na ginagamit lamang na parang yung paper glass lang, pero kanyon. So, pwede natin bawasan ito ng konti para hindi masyadong maraming kokopit ang mailagay natin. Mahal din ang kokopit, ano? I think, so, this is enough sa kokopit. So, pwede na natin siyang ilagay dito. Okay, you can see now. So, para naman ito ay malagyan, so, kailangan natin, bubutasin natin ito sa ng katulad ng so, una, pwede natin butasin dito para tagos yung ugat, sakali. Pwede nating lagyan, gagamitin ng soldering iron. Pwede natin lagyan ng 3 butas. O kaya isang butas na malaki, pwede rin. Pero tatluhin natin. Okay, so na may butas na. Pagkatapos, lalagyan natin siya ng hiwa din dito para daanan din ang ugat. So from here, kung masyado malaki, so ano naman yan. So ito siya. So maganda sa soldering iron lang. Okay, ingat lang dahil mainit. Mga 4 lang. Okay, so we have okay, tapos na another one. 4 lang ito. Pwedeng palakihan, pwedeng sakto lang. Yan. 4 lang gagawin natin. Kasi kung paano ginagawa, soldering iron lang gagamitin para mas maganda, kasi sa ang gamitin natin ay yung cutter ay baka lumarga, pero ito maganda, hindi sa bibiyak. So last one, pwedeng lakihan na konti. Pwede sagad sa baba. So guys, meron na ako ngayon butas. So you see, butas na siya. So ngayon, ilalagay ito dito. Dito ilalagay yung tubig na may solution ng hydroponic solution. Ilalagay dito, eksakto. At kung gusto mo damihan para maabot, o kaya kung gusto mo ng maunti lang, kasi pag umaga na yung ugat, pwedeng kakaunti na lang yung ilalagay. So di natin ito gagawin dahil maliit pa yung aking punla doon, but still on preparing ako ng greenhouse doon sa lote ko. So nakita ko to, napipwede pala siya na recycle sa halip na gumamit ako nung binibili na masyadong magastos. Ngayon, kung ayaw niya ng liwanag, pwede naman ito balutan. No, kukuha ka lang ng karton, ilalagay mo na eksakto dito, bibilogin mo siya, ilagay mo na sa dito, tago na sa liwanag. Kung medyo sensitive yung ugat sa liwanag, katulad ng styrofoam kasi nagdedepensa sa. So, pwede. So, may sample ako dito, you can see here. Yan, ito na siya. Tignan nyo, may tubig. Okay, ito, may tubig na siya. Wala pa itong solution ng hydroponic, pero nilagyan ko lang.
So, thank you guys. Sana nakatulong doon sa mga nagpaplanong magkaroon ng hydroponic plants ay ganito na lang ang gawin nyo para hindi masyadong magastos. Madami siyang mga i-recycle natin. Makatulong pa tayo sa ating kapaligiran at the same time papakinabangan. At saka matagal to. Hindi siya basta-basta masisira pa ulit-ulit magagamit. Kung bumagsak man siya, hindi siya mababasag. Okay? So, sana nakatulong. God bless you. So, sa susunod ay abangan nyo yung ating ibang gagawin kung saan ito ay natamnan ko na at may malago ng tanim. So, nagpaplano ako ng litos at saka pitsay. Malilit tayong punla ako, mga 4 na araw pa lang. So, later, sundan nyo lang ako at ito ay makikita kung paano ito ka-effective. Okay? Bago lalagyan ko na ito ng lagayan dyan. Okay, sa isa. Okay, makita niyo yung aking ginawaston kung paano ito. That's all. And see you next guys sa next video. And good luck and God bless you all.